Magandang araw sa lahat. Ako si Binibining Ana Lumilka at ako ang iyong tagapagsuri sa araw na ito. Bago ko ibahagi ang lahat, ay ibabahagi ko rin muna sa inyo ang mga akdang papanitikan na akin ang nasuri. Maaari ito ay mula sa maikling kwento, sa pelikula o di kaya sa mga tula. Kaya't atin ang simulan at ibahagi ko na sa inyo ang aking mga nasuri mula sa akdang papanitikan. Magsisimula muna tayo sa maikling kwento. Paano nga ba sinusuri ang maikling kwento? Ang lahat ng ito ay mga bahagi ng maikling kwento sa kung paano ito isusuri. Ang nabili kong maikling kwento ay si Inday at ang bago niyang cellphone. Ngayon ay magsisimula tayo sa pagsusuri ayon sa uri. Pagsusuri ayon sa uri. Ang maikling kwentong si Inday at ang bago niyang cellphone ay isang uri ng kwento ng tauhan. Bakit natin nasabi na isang kwento ng tauhan? Sapagkat batid sa maikling kwentong ito, ang pangkaugaliang pangyayari ng pangunahing tauhan na gumanap dito. Inilalarawan nito ang pangyayaring kaugalian ng mga naging karakter na nagsisiganap sa kwento. Binibigyan rin ito ng mga mambabasa ng kabuuang pag-unawa at sa kwentong ito, nilahad ang naging katotohanan ng buhay ng dalawang karakter. Kasunod naman ay ang pagsusuri ayon sa paksa. Ang maikling kwento ay pinamagatang si Inday at ang bago niyang cellphone sapagkat ang kwentong ito ay namumutawi ang kahalagahan ng isang bagay sa buhay ni Inday. Nilahad dito kung papaano nabago ang ugali ng anak dahilan lamang ng makabagong teknolohiya. Ang kwentong ito ay magbibigay ng pagpapaalala at kaalaman sa kung papaano ang halaga ng pangaral ng magulang sa mga bagay na alam nilang nakakasira sa kanilang mga anak. Sa maikling kwentong aking ibinahagi ay walang nilahad na naging author o may akda sa kwentong si Inday at ang bago niyang cellphone. Pangatlong bahagi ay pagsusuri ayon sa nilalaman. Una ay ang tagpuan. Sa kwentong si Inday at ang bago niyang cellphone ay umiikot lamang sa bahay at sa parke ang naging tagpuan nito. At ang mga tauhan ay dalawa lamang, si Inday na anak na Aling Piling na siyang nagaluhan nito ng cellphone pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa elementarya at si Aling Piling ang nanay ni Inday. Ngayon, dadakot tayo sa bahagi ng banghay. Ang simula ng kwento ay nung malapit nang makapagtapos ng elementarya si Inday, pareho sila ng kanyang nanay na sabik sa mga araw na mangyari ito. Namasyal si Inday sa bahay ng isa niyang kaibigan, si Aling Piling na kanyang nanay ay nais na bumili ng sorpresa para sa anak. At nagkaoras ito sa mga panahon na may lakad si Inday. Ang naging saglit na kasiglahan sa kwentong ito ay dali-daling pumunta si Aling Piling sa pamilihan at doon nakakita siya ng cellphone at balak niya itong bilhin para sa kanyang anak at upang iregalo ito pagkatapos ng graduation ng kanyang anak. Ang suliranin ng naging kwento rin ay ang palaging pagtutok ni Inday sa kanyang cellphone at halos hindi na niya nakakausap ang kanyang ina. Mas may oras pa siya sa kanyang cellphone at may lagi siyang kausap na lalaki at balak niya itong kitain. Ang tunggalian ng maikling kwentong ito ay ang tao laban sa sarili at ang tao rin laban sa tao. Ang namumutawi sa maikling kwentong ito ay sapagkat nailabas ng isang tauhan ang pakikipagtunggali sa kanyang sarili. Sa sitwasyong siya ay parang nabihag ng makabagong teknolohiya at nagkaroon ng tunggalian na tao laban sa tao dahil sa naging sitwasyon niya ng kanyang nanay dahil sa hindi na niya nakakausap ito dahil sa cellphone. Hindi na siya nakikinig sa mga payo ng kanyang nanay dahil sa naging epekto ng kanyang bagong cellphone. Naging wakas ng kwento ay nawala ang cellphone na bigay ni Aling Piling kay Inday dahil sa paglabag nito sa kanyang naging utos at ang pagkita niya sa taong hindi naman niya kilala ang naging sanhi ng pagkawala ng bagay na pinaghirapan ng kanyang nanay. Kasama sa nawalang bag ni Inday, ang bagong cellphone ay pinag-ipunan at binigay ng nanay sa kanya. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil hindi niya siya nakinig sa kanyang nanay o kay Aling Piling. Ang kalutasan ng suliranin naman ay ang maranasan ni Inday ang epekto ng paglabag niya sa kanyang nanay. Ang masamang epekto ng pagkakaroon ng pagkalulong sa makabagong teknolohiya na cellphone na nagdala sa kanya ng kapahamakan. Malapit na makapagtapos sa pag-aaral sa elementarya si Inday. Pareho sila ng kanyang nanay na sabik sa mga araw na mangyayari ito. May pagkakataon na halos hindi na makatulog ang nanay sa sobrang pag-iisip sa magiging regalo sa anak.
Isang araw, namasyal si Inday sa bahay ng isa niyang kaibigan. Si Aling Piling na kanyang nanay ay nais na bumili ng sorpresa para sa anak at nagka-oras ito sa mga panahon na may lakad si Inday. Dali-dali siyang pumunta sa pamilihan at doon nakakita siya ng isang cellphone. Sa mabuting pagkakataon, nagkasya ang pera ni Aling Piling para sa bagong cellphone na bibilhin niya at ireregalo sa anak sa pagtatapos ito sa elementarya. Pagka-uwi nito sa bahay, agad niyang tinago ang kanyang binili sa aparador at binalot ito. Dumating na ang araw na pinakahihintay na mag-ina. Masayang sinabitan ng medal sa Inday. Nagpakuha ng litrato at binigay sa nanay ang regalo kay Inday. Masaya ang anak sa naging sorpresa. Ngunit dumating ang pagkakataon na nag-iba ang ugali ni Inday. Halos hindi na niya kinakausap ang nanay dahil sa lagi na siyang tutok sa cellphone at may kinakausap na siyang hindi niya kilala. Dumating pa nga sa punto na makikipagkita na siya sa lalaking ito. Nalaman ng nanay yung balak ni Inday. Binalaan na siya ng posibleng mangyari ngunit hindi siya nakinig. Nagising ang nanay na wala si Inday. Hinayaan niya ito pangkusa na rin matuto sa mga posibilidad na mangyari. Hindi nga nagkamali ang nanay sapagkat umuwi si Inday na may problema. Sinalaysay ni Inday ang nangyari sa kanya na wala ang binigay na cellphone ni Aling Piling at ang pinaghirapan ni Puna nito ay naiwala lamang ni Inday dahil sa kagustuhan niya makipagkita sa lalaking hindi niya naman kilala. Ang aral sa maikling kwentong aking nilahad ay ang makinig at huwag gumawa ng mga bagay na alam na ng ating mga magulang na ikakapahamak natin ito. Sa paggamit rin ng makabagong teknolohiya, maging mapanuri at bigyan lamang ito ng oras na gamitin dahil minsan nawawala na tayo ng oras sa ating mga mahal sa buhay. Kapag gumagamit rin tayo, gamitin ito sa maayos at huwag basta-basta matitiwala sa mga taong nakikilala lang natin sa aplikasyon o makabagong teknolohiya na gaya nito. Huwag agad magpagkita gaya ng nangyari sa kwento dahil sa bandang huli pagsisisihan mo talaga ang masamang mangyayari sa iyo. Kasunod na bahagi o yung pang-apat na bahagi natin ay ang pagsusuri ayon sa taglay na bisa. Ang maikling kwentong nilahad ay may dalawang bisa na namumutawi. Para sa akin, ang bisang pandamdamin at ang bisang pangkaisipan ang naging taglay nito. Sa bisang pandamdamin, nasayahan ako at nagkaroon ng magandang pakiramdam sa kabuuang kwento. Inilahad sa kwento kung paano namutawi ang katangiang maging mapagmahal at bigyan ng halaga ang ating mga magulang lalo na ang mga binibigay sa atin dahil pinaghihirapan nila ito. Bisang pangkaisipan rin, siguro matapos kong mabasa ang kwento ay napagtanto kong huwag talagang maging malulong sa teknolohiya gaya ng cellphone at lagi sa isip ang mga desisyong gagawin lalo na kapag nagmula sa mga bagay na ito upang maiwasang mapahamak. Dadako rin tayo sa ikalimang bahagi. Ang ikalimang bahagi ay pagsusuri ayon sa kalagayang panlipunan. Ang maikling kwentong ito ay kung susuriin sa kalagayang gaya ng aking mabanggit, ang akdang nabasa ay talagang nasa kalagayang panlipunan. Kung saan ay may mga pagkakataon talaga na sa buhay, marami na ang nalulong sa cellphone at nawawala na ng oras sa bawat magulang o pamilya dahil dito. Nagiging problema na ang mga aplikasyong nagpapalulong sa mga kabataan sa panahon ngayon. May mga pangyayari sa isang sitwasyon na talagang mapapahamak sa bawat individual dahil sa mapanlinlang na katauhan sa likod ng bagong teknolohiya. Ika-anim na bahagi ang pagsusuri ayon sa teorya. Una ang realismo. Batid sa maikling kwentong ito ang teoryang realismo sapagkat ang naging sitwasyon ay nasa makatotohanang pangyayari sa buhay. Ang karanasang makahiligan ng cellphone ay talagang nangyayari sa totoong buhay. Nakakawala ng oras sa mga taong mahalaga sa atin dahil mas inuuna pa ito. Minsan nakakapahamak o napapahamak rin ang bawat individual dahil dito. Pangalawa ang existentialismo. Namumutawing teorya din ito dahil pinakita dito ang kahalagahan ng personalidad at kapasyahan ng tao. May mga sitwasyon na siyang namutawi at nagpasya sa kanyang sarili. Gaya ng nagawa ni Inday matapos niyang tinupad na talagang makipagkita sa lalaking bago niya lang nakilala. Ngayon ay magsusuri na naman tayo ng isang tula. Ang tulang aking napili ay ang aking guro, aking bayani. Simulan natin sa pagsusuri ayon sa paksa. Ang tulang inilahad ay pinamagatang ang aking guro, aking bayani, na isinulat ni Racel S. Mapilar. Ang tulang ito ay patungkol sa mga guro. Nilahad ng may akda kung papaano naging pangalawang magulang ang mga guro sa buhay ng mga mag-aaral. Batid ang naging buhay kasama ang guro at sa kung ano ang tulong motibasyon ang naibibigay nito sa kinabukasan ng mga kabataan.
Ang may akdang si Russell S. Mapilar ay isang makatang nagsulat ng mga tulang naglalahad ng paksang tungkol sa kahalagahan ng mga guro. Pangalawang bahagi ay ang pagsusuri ayon sa anyo ng tula. Ang tulang inilahad ay nasa malayang taludturan sapagkat taglay ng tulang inilahad ang walang sinusunod na patakaran, walang sukat at tugma na sinusunod. Tanging kagustuhan ng may akda ang namutawi sa tula. Iba-iba man ang naging sukat, iisa ang naging mensahe ng tula. Pangatlong bahagi ay ang pagsusuri ayon sa elemento o kayarian ng tula. Unang bahagi ay ang sukat. Batid ng tulang aking nilahad ay wala o malaya ito at walang sukat ang mga pantig sa bawat taludtod at saknong. Sa saknong naman na bahagi, ito ay nasa malayang taludturan at binubuo ito ng 5 saknong na may 4 na taludtod sa bawat ito. Persona, ang naging persona ng tula ay ang may akda na naglalahad ng naging karanasan niya at pagbibigay kahalagahan sa guro. At pang-apat ay ang tugma. Ang tulang ito ay may tugma sa bawat huling salita sa bawat taludtod. Ang naging tugma sa bawat huling salita sa taludtod ay magkapareha sa bawat saknong. Ikalima ay ang kariktan. Sa bawat saknong ng tulang ito, batid ang mga kariktan na siyang nakakatulong upang pukawin ng mga damdamin ng mambabasa sa tulang ito. Pang-anim ay ang talinghaga. May mga bahagi ng taludtod sa bawat saknong na nagbibigay ng matatalinghagang salita at alam natin na ito ay may nakatagong mensahe. Gaya ng salitang aking napansin sa tulang ito, susi sa aming tagumpay at ginigiliw na guro ko. Hindi nagkakaroon ng direktang mensahe, nagiging matalinghaga ang pagpapakahulugan nito. Pang-apat naman na bahagi sa pagsusuri ng tula ay ang pagsusuri ayon sa uri ng tula. Ang tulang ito o ang tulang ang aking guro, aking bayani ay isang uri ng tulang pasalaysay. Sa kabuuang tula at mensahe nito ay naglalahad ng mga mahahalagang tagpo sa bawat pangyayari ng naging tula. Nilahad ang pagkamakulay ng mga naging sitwasyon na may pag-ibig, tagumpay, karangyaan at pasasalamat. Ang tulang ito ay sinalaysay ng isang may akda sa kung ano ang naging pangyayari na nagaganap sa kanyang pag-aaral at sa kung papaano siya binibigyang motibasyon ng guro upang magkaroon ng katagumpayan ang kanyang buhay. Sa simpleng pagbibigay mensahe ay nagkaroon ng realisasyon at pagpapasalamat ang bawat mag-aaral sa kanilang guro at isinasalaysay ito ng may akda sa pamamagitan ng tulang ito. Tuwiran ngang nilahad ng may akda ang detalye ng mensaheng binahagi ng guro ang kanyang buhay. Ikalimang bahagi naman ay ang pagsusuri ayon sa nilalaman. Unang bahagi ay ang diwa. Ang tulang ito ay naglalahad ng diwa ng pagmamahal at pagpapasalamat sa lahat ng mga naging tulong at motibasyon ng guro sa kanyang mga mag-aaral. Nilahad sa tulang ito ang diwa din ng kahalagahan ng guro sa buhay na tumutulong upang maging isang ganap na matagumpay at bilang mga pangalawang magulang sa paaralan. Pangalawang bahagi ay ang simbolismo. Ang tulang ito ay nagsisimbolo bilang isang pisara at chalk, kung saan hindi magagamit ang isang pisara na walang chalk gaya ng guro at mga mag-aral. Kung walang chalk na simbolo ng guro, nanatiling walang ganap ang pisara na simbolo ng mga mag-aaral. Ang dalawang bagay na ito ay simbolo ng halaga ng dalawa sa isang classroom na kapag walang presensya ng isa, walang mapupulot na makabagong aral at mensahe sa realidad ng buhay. Ang mga guro na susi ng tagumpay ng mga mag-aaral sa pagtahak ng mga makabagong kaalaman at ideya sa buhay. Pangatlo ay ang himig. Sa tingin ko, naging himig ng tulang ito ay kasiyahan at pagpapasalamat, kung saan sa bawat salaysay ng persona ng tulang ito ay ang kasiyahan na siyang mabatid niya dahil sa mga natutunan at napag-alaman niya sa kanyang mga guro. Pagpapasalamat sa mga naging motibasyon at kaalaman at hindi pagsuko sa buhay bilang mag-aaral na sa kasalukuyang panahon, naging matatag at may naging pundar na bunga ng pagsusumikap. Pang-apat ay ang implikasyon. Sa tulang ito, nabigyan ng karagdagang realisasyon at kaalaman bilang isang guro sa hinaharap. Batid sa tulang ito, na talagang ang buhay bilang guro ay hindi man ganoon kalaki ang sweldo, ngunit ang makita mo na magtagumpay ang mga naging mag-aaral at tinuturuan mo noon, isang di mapapantay ang kasiyahan at karanasan bilang guro ang iyong mararamdaman dahil alam mong naging epektibo ang iyong pagtuturo. Ang makitang narating ng bawat mag-aaral mo noon ang kanilang pangarap at pinasasalamatan ka dahil naging parte ka ng kanilang paglalakbay tungo sa tagumpay. Panglima at panghuli sa pagsusuri ng tula ay ang dulog. Ang tulang ito ay nudulog na realismo at romantisismo.
Realismo dahil sumasailalim at nasa totoong buhay ang kabuuang paksa ng tula. Sa buhay may mga bagay na tatak sa iyong isipan sa kung papaano nabago at nabigyang katuturan ang iyong pag-aaral dahil sa mga guro na walang sawang nagbibigay ng kaalaman. Katuturan na kung saan ang iyong pag-aaral dahil sa mga guro na talagang nandyan palagi at binibigyan ka ng motibasyon. Ang paggalang at malasakit ng mga mag-aaral sa kanilang guro sa kabila man ng lahat ng mga nangyayari ay talagang nasa realidad ng buhay. At namumutawi ang romantisismo dahil namutawi rin dahil sa damdaming na ipapahayag sa tulang ito. Batid ang pagmamahal ng may akda sa kanyang guro at maging paggalang na may pasasalamat, ngiting may tagumpay sa bawat pasasalamat at pagbibigay ng kahalagahan ng guro. Ngayon, dumako tayo sa pagsusuri ng pelikula. At ang pelikulang aking napili ay Isang Daang Tula para kay Stella. Magsimula tayo sa unang bahagi na pagsusuri ayon sa paksa. Ang pelikulang Isang Daang Tula para kay Stella ay isang romantic film kung saan ang naging istorya ay umiikot sa dalawang tao na magkaibigan. Mararamdaman mo ang tuwa at sakit sa damdamin ng mga karakter sa pelikulang ito, sapagkat pinapakita sa istorya ang pagmamahalan ni Fidel at Stella na ipakita sa kakaibang paraan. Ang bawat eksena na hindi mo aakalain na mangyayari. Ang pelikulang ito ay nasa direksyon ni Jason Paul Laksamana. Naging isang daang tula para kay Stella ang pamagat ng pelikulang ito dahil sa buong 4 na taon ng buhay na mag-aaral ni Fidel ay gumagawa siya ng tula para sa kanyang minamahal si Stella. Sa bawat pagsasama nila ng babaeng mahal niya dahil kaibigan niya ito, gumagawa siya ng tula hanggang sa matapos siya ng kolehiyo at natapos niya rin ang 100 tula. Ikalawang bahagi ay ang pagsusuri ayon sa kayarian ng pelikula. Unang bahagi kung kailan ito pinalabas. Ang 100 tula para kay Stella na pelikula ay pinalabas noong August 16, 2017 sa buong sinihan at kalauna ay pinalabas rin sa Netflix. Naging direktor ng pelikula ay si Jason Paul Laksamana. Sa ilalim ng production ay ang executive producer na si Vic Del Rosario Jr., associate producer Ayan Ondasan, producers Vincent Del Rosario III at Veronique Del Rosario Corpus, at ang musical director Paulo Protasio, official soundtrack o OST Ayan Caro, Albert Michael Ijoma, Fatima Nerica P. Salim. At ang cinematography, director of photography ay si Romel Sales o Sales, film sound recordist Carl Guevara, at production design Lars Magbanwa. Naging gantimpala na napanalunan ng pelikulang ito ay ang pisa ng pelikulang Pilipino 2017 para kay Jason Paul Laksamana ng direktor ng pelikula, Gawad Urian Award 2018 Best Actress o ang pinakamahusay na pangunahing actress si Bella Padilla, Star Awards for Movies 2018 Movie of the Year at Movie Director Jason Paul Laksamana, Movie Actress of the Year Bella Padilla, Movie Cinematographer of the Year Romel Sales, Movie Editor of the Year Michael Pardo, Movie Musical Scorer Paulo Protasio, Movie Screenwriter of the Year Jason Paul Laksamana, Movie Original Theme Song of the Year Jason Paul Laksamana, para sa lyrics, at Carl Guevara ang arranger para kay Bella Padilla na interpreter. Kasunod ay ang mga tauhan na nagsipaganap o naging aktor sa pelikulang ito: JC Santos bilang Fidel Lansangan, Bella Padilla bilang Stella Puno, Mayton Eugenio bilang Danica, Caleb Santos bilang Von, Prince Stefan bilang Chuck, at Ana Abad Santos Miss Bardozo. At naging tema ng pelikulang ito ay puno ng pagmamahal at pagsasakripisyo na siyang kapupulutan mo ng aral sa realidad ng buhay. Buod ng 100 tula para kay Stella. Ang 100 tula para kay Stella ay tungkol sa dalawang mag-aaral na si Fidel at Stella na hindi naman sila nagkatuluyan sa bandang huli. Nagsimula ang istorya sa isang lalaking masipag mag-aral at magaling gumawa ng tula. Siya ay may problema sa pagsasalita na tinatawag na speech defect, kaya't utal-utal ito kung magsalita. Siya ay may limit lamang na 3 salita kapag siya ay nakikipag-usap upang hindi siya mas maging utal at upang maging diretso ito. Gumagawa siya ng listahan ng kanyang sasabihin at babasahin niya lang ito.
Nakilala niya si Stella sa isang banda noong freshest night at simula noon naging magkaibigan silang dalawa. Naging malapit sila dahil magkaklase lang din naman sila sa ibang subjects. Sa tuwing magkasama sila, nagiging masaya siya at may kumpiyansa sa sarili. Dito na siya nagsimula na gumawa ng tula. Simula first year ay ginagawa na niya ito. Isang araw noon, nakita ni Fidel si Stella na malungkot sapagkat si Stella ay bumagsak pala kung kaya't sinabi ni Fidel na sana sa susunod ay magsikap siya sa pag-aaral at hindi puro banda ang aatupagin. Simula noon, nagulat si Fidel dahil malinis na si Stella na wala na siyang tato sa balat at hindi na rin itim ang kanyang labi. Nalaking tuwa nilang dalawa kasi naging magkaklase sila simula noon, lagi na silang magkasama at lagi na silang sabay sa pagpasok. Nagkaroon na pag-uusap ang dalawa na magkakaroon sila ng review linggo ng gabi, ngunit hindi nakapunta si Stella kina Fidel dahil may inuna niyang puntahan ng kanyang ex-boyfriend na gagamitin niya ito sa kanyang kagustuhan na makasali sa banda ulit. Simula noon, para bang naiba na ng landas si Stella. Halos hindi na ulit siya umuwi sa kanila. Nagkaroon siya ng kasintahan ngunit si Fidel ay patuloy pa rin na nagsusulat ng tula para sa kanya. Si Fidel at si Stella ay ang kabaliktaran sa isa't isa. Si Fidel ay isang mahiyaing estudyante, napakatalino at grade conscious na honor student. Habang si Stella naman ay isang matapang na rakista na paboritong banda ay River Maya na mas kinahihiligan ang kumanta sa kanyang banda kaysa sa pag-aaral. Sa bandang huli ng kwento o pelikulang ito, sa panahon na natapos si Fidel ang 100 tula para kay Stella na kanyang isinulat at handa na siyang magtapat, ay naging masalimuot ang mangyari sapagkat nalaman niya na ikinasal na pala si Stella sa iba at magkakainak na ito. Hindi nagkatuluyan si Fidel at Stella. Pangatlong bahagi ng pagsusuri ng pelikula ay ang pagsusuri ayon sa kayarian ng pelikula. Una ay ang estilo ng paglalahad. Ang naging estilo ng paglalahad ay naging mahusay na isinalaysay ang mga pangyayari sa kabuuang kwento. Maganda ang pagkakasunod-sunod ng naging sitwasyon sa pelikulang ito at bawat senaryo ay talagang pupukaw sa iyong damdamin upang bigyan ka ng magkahalong emosyon. Pangalawa ay ang tayo-tayo simbolismo. Para sa akin, ang 100 tula na isinulat ng pangunahing tauhan ang naging simbolo ng pelikula, sapagkat nag-iiwan ng impresyon na gugustuhin mong ipagsapalaran ng lahat para sa iyong iniibig, na kahit pa nasasaktan ka, kung nakita mong masaya ang iyong minamahal, matutunan mong magparaya. Ang pelikulang ito ay mararamdaman mo ang tuwa at sakit sa damdamin ng bawat karakter sa kwento ng pelikulang ito. Sa bahaging puna, para sa akin napakahusay at napakagaling nilang lahat. Para nasa totoong buhay lang, ang mga nagsipaganap ay talagang mahusay umarte at talagang madadala ka sa mga emosyong namumutawi. Napapadala ka sa tawa at pag-iyak ng pangunahing tauhan. Kasunod naman ay ang sinematografiya. Maganda ang sinematografiya, ang naging takbo ng bawat anggulo ng sitwasyon ay napaka-linis at smooth lamang, walang aberyang nakita, malinaw, at napakaganda ng lugar na naging tagpuan sa bawat sitwasyon. Damang-dama ang bawat musika at ilaw na dumarampi sa bawat sitwasyon. Ikalima naman sa bahaging ito ay ang teorya. Namutawi sa pelikulang ito ang teoryang simbolismo, realismo, romantisismo at humanismo. Simbolismo dahil pansin naman sa bawat sitwasyon ang mga bagay na ginamit bilang simbolo ng mga bagay na hinihiling o pagmamahala ng bawat pangunahing tauhan. Realismo at romantisismo naman dahil nasa realidad ng buhay naman talaga na masasaktan ka, maging masaya, mabigo, lalo na sa pag-ibig. May mga tao talaga na darating upang saktan ka, mayroon ding upang pasayahin at tanggapin ka sa buhay. Habang romantisismo naman dahil sa damdaming namumutawi, gaya ng pagmamahal, kasiyahan, pagkabigo at pagkalungkot na siyang mararamdaman mo sa bawat senaryo ng pelikula at nasa totoong buhay pa rin ng ganitong mga emosyon. Panghuli ay ang humanismo sapagkat batid ng pangunahing tauhan ang pagbangon mula sa kasawian ng kanilang pag-ibig at pagkakaroon ng miserableng buhay dahil sa relasyon ngunit hindi pa rin sumusuko sa buhay. At panghuli sa baging ito, ika-6 ang aral at mensahe. Ang pelikulang ito ay nagbigay ng aral na kahit ano pa man ang mangyari sa buhay, patuloy lang at huwag mawala ng pag-asa. Minsan may mga tao talagang darating upang tayo ay mamuhay ng tayo lang o may kasama,
Asaktan lang tayo at magiging daan upang makilala natin ang ating sarili at mas mahalin pa natin ito. Meron din namang may mga dadating na handang tanggapin at iparamdam sa iyo na espesyal ka sa mundong ito at hindi hadlang ang di magagandang nangyari sa iyo upang sumuko ka. Iyak lang lahat at sakit at bighati sa buhay, ngunit pagkatapos ng unos, babangon at magsisimula ulit.